Magandang umaga po sa ating lahat. Ang topic ko po ay patungkol sa Millennial Kingdom Revelation 20 verse 5. Recorded po ito last July 1, 2022. Basahin ko po yung Revelation 25. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection, the first dead. The bodies of unbelievers of all ages will not be resurrected until the great white throne judgment. The Bible teaches us two kinds of resurrection. Isipin niyo po, ilang beses nang dumaan ng pagkakataon, narinig natin ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Na si Kristo ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, upang magbuhos ng dugo, mamatay para sa ating mga kasalanan. Ilang beses mo nang narinig ang mabuting balita niyan, na ang Diyos ay nag-iimbita. Anong imbitasyon niya? Na tayo ay magsisi. Kalikuran ng ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng change of mind, change of attitude, change of lifestyle. Ang totoong kaligtasan, narinig mo na ikaw ay makasalanan. At lahat ng tao ay makasalanan. For all have sinned and come short to the glory of God. And for the wages of sin is death. Narinig mo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, nagsisi ka, tinanggap mo ang inaalok na kaligtasan na libre. Ang kaligtasan sa Bible ay libre. Sabihin nyo nga po, walang bayad. Walang bayad. Di mo kailangan gumawa ng mabuti. Good works, hindi ka masasave. Edukasyon, kayamanan, kasikatan, hindi. Di mo kailangan sumali sa relihiyon. Magpabautismo, hindi. Ano ang kailangan mong gawin? Magsisi. Amen. At manampalataya kay Kristo. Amen. Ang totoong pagsisisi, may binagong buhay. Dati kang lasinggero, babaero, sugaron, etc. Ngayon, hindi na. Sa tulong at habag at biyaya lamang ng Panginoong Diyos. Ngayon, bakit ko ito sinasabi? But the rest of the dead live not again until the 1,000 years. Alam nyo, kawawa. Kawawa yung mga hindi kumilala kay Kristo. Nakarinig ka ng Bible study. Sasabihin natin sa sarili natin, okay lang, nandito lang ako kasi may merienda. May mga kaibigan ako, nandito yung kapitbahay ko, pero hindi mo pinapansin, hindi ka sincero. Sa madaling salita, namatay ka. Saan ka tutungo? At ito ang nakakatakot. The bodies of unbelievers will not be resurrected. Kung namatay ka 2,000 years ago, hindi ka bubuhayin muli. At andun ka sa impyerno, walang pag-asa forever and ever. Pero, ang sarap pag ikaw ay sing. And the dead in Christ shall rise first. And which we are alive shall be caught up together in the air to meet the Lord, and so shall we ever be with the Lord. Ang sarap, no? Pero kung unbeliever ka, maghihintay ka ng 1,000 taon bago ka bubuhayin. At pagkatapos, hindi ko pa rin. Ang hell po, hindi pa ho yun ang final destination. Parang preso ka. Dito ka muna hanggang dalhin ka sa maximum. Nakakatakot. Mamili ho tayo. Resurrection of life sa piling ng Diyos, walang hanggan ng ligaya. O resurrection of damnation, walang hanggan ng parusa. Saan ka dito bubuhayin? Sa langit o sa impyerno? Kung ikaw ay mananampalataya, bibigyan ka ng glorified body. No more pain, no more tears, no more sorrow. Pero, kung sa impyerno ka, puro hirap yun. I hope and pray na lahat po tayo ay nasa langit at sea. Kung totoong mananampalataya ka, sabi ng Panginoon, I will give you eternal life. Maraming salamat po at tunay bigay.